Good morning, good evening, good afternoon. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa channel ko. Salamat po sa nag-like, nag-share, sa mga nag-comment. Maraming salamat po sa nag-subscribe. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo ha. Medyo ipit ako ng konti ng boses kasi alas isang linggo na pong namamaga yung tonsil ko at may trangkaso. Ngayon medyo okay na. Kaya ko nang hindi nagagaralgal yung boses ko, pero minsan nagagaralgal talaga siya. Excuse me. Maano ko lang yung sinasabi ni Marcoleta tsaka ng mga senador. Yung problema lang naman ni Marcoleta, simple lang. Yung batas, yung mapa, yung EEC, bakit hindi siya ang gumawa ng batas na yon para maipasa at maipakita doon sa mga Chinese na sa atin yung pinamimigay niya. Sa kanya, ang daling sabihin, tapos pag magsusorry siya, parang parasahan pa eh. Nagmamaang-maangang pang hindi niya sinabi. Hindi niya daw sinabi yun. Iba daw yung pagkakaintindi. Ano doon na iba yung pagkakaintindi namin. Pero hindi naman siguro iba yung sinasabi mo na hindi ka pro-China o isa yun ang galing, hindi ka pro-China, ibig sabihin hindi ka rin anti-China. Ngayon, yung hinahanap mong mapa at saka yung batas para mapatunayan na sa atin yung West Philippines, yung parte ng West Philippine Sea, bakit hindi ikaw ang gumawa ng batas Marcoleta, tsaka mo ipasa doon sa UNCLOS sa arbitral ruling, ipasa mo doon, tapos yun ang ipakita mo sa China. Huwag na kayong kasi nanalo na kami. Ang tanong, kung kaya mong gawin na traidorin yung mga tumutulong sa iyo. Isa pa to si John Vic Remulla, inuna yung kayabangan. Bakit mo sinasabi na alam mo kung nasa saldi ko, tinuturo mo pa binabroadcast mo pa yung lugar? Pag ganyan mga confidential yan. Huwag mong ikwento kasi hindi mo pa naman nahuhuli si John Vic Remulla eh. Si Harry Roque ba nahuli mo? Si Alice Guo nahuli mo ba? Si Atong Ang nahuli mo ba? Ang nahuli mo lang puro kwento eh. Kwento. Patunayan, hulihin mo muna bago ka magyabang, John Vic. Hindi ka nagyayabang. Ano yung ginagawa mo? Ang dami mong kinakwento wala ka pa nga nahuli dyan na mga big fish talaga. Si Sarah nga, hindi mo kayang hulihin eh. Si Digong, kung hindi dito yan, baka magkagulo rin kayo. Yung mag-ama na yan, parehas demonyo yan. Ano nangyari? Yung mga senador may nagawa ba? Yung mga congress may nagawa ba? Napatunayan na ganun sila. Ang tanong, may ginawa ba nila ng kaso? Hindi. Panoorin niyo po yung sinabi ni nung mag-ama. Pakinggan po natin. Saglit lang po ito. Well, matagal naman matagal naman namin na alam yan. Dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President. Simula pa lang nung pagpasok nila ng President at saka Vice President, si Bongbong Marcos saka siya, pinag-uusapan na nila yung tungkol dyan. Sa kanya na nanggaling, matagal na. Namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Ang magandang tanong doon, kung totoo ba yung sinasabi nito yung sa pagdating sa delivery ng pera na pag-usapan nila ni BBM. Ibig sabihin, sino yung mga bagman nyo? Yung ba yung sundalo mo? Yung bodyguard mo, Sarah?
sana ang gawin sa susunod, hulihin nyo na si Zuleika Lopez. Yan mismo, siguradong aamin yan. Kasi kabado yan eh. Alam ni Sara gipit yan pag yan ang nahuli at nakulong. Kaya nga si Sara Duterte, patay kung patay. Sumugod siya sa Congress. Anong ginawa ng Congress? Anong ginawa ng mga nandun? Walang nagawa. Kala ko ba may sarili din kayo mga batas? Katulad ng Senado. Yung reklamo ni Marcoleta, ibalik nyo sa kanya, siya ang paggawin nyo ng batas. Tignan nyo kung tama yung gagawin batas. At tignan nyo kung totoong hindi siya pro-China. Wala kasi naglalakas ng loob kay Marcoleta. Ayun lang siguro yung mga katapat kay Marcoleta, si Justice Carpio. Kaya nga doon sa Congress noon, si Marcoleta, tinanggalin siya ng committee kasi bias yan eh. Ang style niya, mag-ano siya, sasalungat siya doon sa doon sa isang kriminal, sasalungatin niya yun. Ganun style ni Marcoleta hanggang ngayon, di pa rin maintindihan o pinagtatakpan lang. Kasi si Marcoleta may sariling grupo, alam niyo na kung ano yun, hawak ni Marcoleta. Pero hindi ako naniniwala hawak ni Marcoleta yun kasi marami ding hindi naniniwala sa kanya. Yun ang magandang balita. Hindi porket kagrupo mo, paniniwalaan ka na. Ito si Sara Duterte, inamin niya na. Ito, ituloy ko lang po. Ayun lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala. Meanwhile, hindi ko ininto kasi kailangan ng pera sa isang ng gobyerno. Ayun i-public ko, 640 million a month. Talagang yung years na 6 billion plus. Saan ang hanap ng pera ng gano'n ng panalit? Yan po sa kanya na nanggaling. Billion a month, billion ay isang taon. Kung isang gives government 642 million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management of Ramos at Mercado. It's the fault of evil men. At sayang wala tayong pera. We're short of money. Kaya ako, pumayag na pati sa tubo. Ako, I will admit that talagang binigyan ko ng imprimatur. The only reason is, sabi ko because it gives income to government. Nadinig niyo po yun mismo kay Sara Duterte at saka sa tatay niya. Yung Pogo, 640 million a month. Ibig sabihin, yung asset, yung sa SALN nila, ganun kalaki.